mo bang kumuha ng driver's license ngayong 2026? One of my dream ID. So, papaano nga ba ako nagkaroon ng driver's license even without a car? At kung may balak kang kumuha, huwag kang mag-fixer. So, no to fixer po tayo. Lahat ng expenses ko, lahat ng breakdown information, sasabihin ko sa video na to. Video na to, share ko sa inyo lahat ng tips, techniques, experiences, expenses ko on how I able to get from student permit hanggang magkaroon na tayo ng non-pro DL Code B. So, yes, pala na po tayong valid driver's license and grabe. No fixer, no shortcut, pure tiyaga. Since everyday ko nga dinadrive yung 4 wheels e-bike namin, kaya sabi ko kailangan kumuha na talaga ako ng legit driver's license. First step is nag-inquire ako sa driving school dito sa amin sa Tayabas City. Ang PDC with driving lessons, total of 8 hours, matic na sasakyan is 4,000 pesos. Kailangan mo rin kumuha ng TDC or Theoretical Driving Course. Online course nga pala yung kinuha ko, which is sa cellphone lang or sa laptop lang ako nag-aaral at nag-exam. After TDC, kailangan mong mag-medical sa mga accredited LTO offices for 600 pesos. Pwede ka nang kumuha ng student permit for only 250 pesos. If meron ka ng student permit, mas maganda i-photocopy mo siya and it will last for 1 year only. Then after 31 days, pwede ka na ulit pumunta sa LTO para mag-exam. First take ko, bagsak ako 47 pero ang passing score is 48. May 100 pesos nga palang bayad kaya dapat ipasa mo agad ito. Then kinabukasan, bumalik ulit ako at ready na ako. Nakapasa na ako which is 55/60. At nandito na tayo para sa practical driving test which is yung pinakamahirap sa lahat. First time ko for my practical driving test is failed kasi medyo hirap pa rin talaga ako gumamay since nagrenta nga pala ako ng kotse sa LTO for 250 pesos. Kailangan mo rin talagang ipantay yung reverse parking mo at kapag natamaan mo yung gulong sa ilalim, automatic failed ka. After 7 days, pwede na ulit pumalik para sa practical driving test and yes, naipasa ko na agad siya. Nag-rent lang ulit ako ng car nila for 250 pesos. Once na nakapasa ka na, pwede ka nang umakyat para sa license card mo for only 585 pesos. So, total of 8,285 pesos. Hindi pa dyan kasama yung pagkain, yung paggas ko dun sa hiram ng kotse sa tita ko at marami pang iba, siguro more or less 15,000 pesos. Uy, wag kang manghinayang sa gastos ha. Medyo mahal talaga siya pero once natapos mo at nakuha mo na yung card mo, grabe, iba talaga yung may goal ka sa sarili mo. Para sa magpa-practical driving test naman sa LTO Lucena, iikutin nyo yung buong area nun. May U-turn nga pala banda sa SNR kaya kailangan mong marunong talagang mag-drive. So tips sa mga kukuha ng license, try and try lang. Huwag matakot kapag bumagsak, part yan ng process. Mag-practice ka rin everyday, sanayin mo yung sarili mo sa kalsada. Mag-review sa Carwahe at LTO app. Huwag susuko, kaya mo yan. Mas masarap sa feeling kapag pinaghirapan mo yung lisensya mo. Meron man akong mga na-skip, you have questions, just comment down below. And don't forget to follow for more informative videos like this.